Isang kilalang vlogger ang inaresto ng ating CIDG dahil sa di umano ay multiple counts of unjust vexation na isinampa ng another vlogger. Habang kumakain siya at naka-live sa hotel, Yes. no? Inaresto. Ano ba yung kinakain niya, HR Jen? Caesar salad. Tapos naka-live nga siya na nandun siya sa hotel. Tapos, syempre, meron siyang warrant of arrest. Since naka-live siya, nalaman kung nasan siya, inaresto siya sa hotel. After that, dinala siya sa press conference, naka-handcuff, Yes. at naka-orange t-shirt na may label na PUPC o Person Under Police Custody. Habang nasa press con, nagbabatuhan na sila ng mga insulto. At meron pang hindi magandang pag-gesture ng kamay. May verbal retaliation at may encouragement pa na mag-file pa kayo ng kaso. Ngayon, ang tanong ng bayan, HR Jen, legal ba yan, attorney? Meron bang nalabag sa batas, attorney? So, disclaimer lang po, batas lang po yung dinidiscuss natin dito para pag sa inyo nangyari to, alam nyo yung karapatan nyo. Yes. So, unang-una, let's discuss ano nga ba yung rights ng akusado. Under Article 3, Section 14 ng ating saligang batas, ang isang akusado ay presumed innocent until proven guilty. Hindi porket merong warrant of arrest ang isang tao, hindi porke hinuli siya, no, dahil may warrant of arrest, ay guilty na siya. Dinidinig pa lang ang kaso sa hukuman. Kaya kapag pinaparada mo siya, naka-handcuffs, naka-orange t-shirt, tapos may pangiinsulto sa harap ng media, at sinasabihan na scammer yung taong to, Yes. madaming niloko, mabaho, hampas lupa, ang buhay ng taong to is all fake. Yes, Mga parang ganyan. lahat na lang kasinungalingan daw. Pag kasi ganon, akusado, tapos hinarap mo sa media, that risks what we call trial by publicity. Kung meron kang dinagdag na mga comments na hindi maganda, tapos may mga pangiinsulto. Sa kaso ng People versus Sanchez, binalaan ng ating Korte Suprema ang media at ang mga otoridad laban sa tinatawag nating prejudicial publicity na pwedeng makaapekto sa fair na paglilitis. May tinatawag tayo na right to dignity and due process. Pag sinabi po natin due process, hindi lang to about court procedure. From the time na inaresto mo siya, meron na siyang right sa dignity and due process. Pwede ba talagang mag-away sa press conference ang akusado saka yung nagsampa ng kaso? Discretion ng ating mga kapulisan, magpatawag ng press con, especially na madami nga daw ginagawa din itong akusado. Pero presence of the complainant, tapos may mga nasabi pa siya doon, tapos nagbatuhan na sila ng mga salita, tapos may mga pangiinsulto pa or implication of other crimes na ang usapan lang naman dito is yung unjust vexation kasi yun yung reason kung bakit siya nahuli. Law enforcement agencies must maintain neutrality. Yun lang naman yung medyo nakita natin doon, HR Jen, na medyo tumaas yung kilay ng ilan. Pag pinayagan mong mag-insultuhan ang complainant at ang akusado, lalo na sa isang press conference na nagre-reflect po kasi dyan na lack of professionalism. Whereas kapag may statement pa na mag-file po kayo ng kaso, it may create impression of bias. So, attorney, parang may presumption na agad na guilty. Yan yung danger na iniiwasan, HR Chen, ng public trial. Law enforcement must not appear to be campaigning against the accused. At ang tanong ng taong bayan dito, possible ba, attorney, na magkaroon ng administrative liability or conduct unbecoming? Or nagkaroon ba ng violation of ethical standards? So yan lang po yung mga tinitingnan nating anggulo doon sa nangyari. Pero disclaimer lang po, this is not a judgment. We're not implicating na may krimen na nangyari. Kayo na po ang humusga. This is just the law that we are discussing. So ano nga ba itong unjust vexation? Ano nga ba yan, attorney? So under Article 287 of the Revised Penal Code, unjust vexation is any act that annoys or nakakairita or disturbs another without lawful justification. Parang naisip ko pag nainis ka sa isang tao dahil sa pagmumukha niya, unjust vexation, ay hindi pala yun. So, hindi kailangan suntukin. Pwede yung picon level harassment. Correct. Ilang beses mo ba siyang sisendan ng message na, alam mo yun, or sobrang tawang-tawa ka, tapos yung mga emojis mo, puro tawa, tapos hindi mo na siya tinigilan i-message for that day. Yung lagi mo siyang inaasar na, mukha siyang unggoy, yung mga ganon. Or kaya, panort, yung mga ganyan. Nakapang-asar na yan. For example, hindi naman siya nag-fall as cyber libel, baka bumaba to as unjust vexation. At ang kaparusahan nito is arresto menor or pagkakakulong ng 1 to 30 days or multa or parehong kulong o multa. Lagi natin sinasabi, HR Jen, na think before you click. Kasi kapag ginamitan mo ito ng social media
online mo to ginawa, yung pang-aasar na yan. Under Section 6 ng ating Cybercrime Prevention Act of 2012, kapag ang krimen sa Revised Penal Code ay ginawa through social media or internet or information communications technology, mas mataas ang penalty ng 1 degree. Pwede na siyang mag-fall as unjust vexation in relation to Republic Act 10175. Magiging aresto mayor na ang imprisonment dito, and yan is ranging from 1 month and 1 day up to 6 months na pagkakakulong. May post, sabi doon, na sa akin ang lahat ng pagkakataon para saktan siya. Mag-iingat po tayo sa mga ganitong post kasi yung implication na sasaktan mo siya, this may fall as grave threat. And sabi natin kanina, kapag pinost natin yan, ginamit natin ang social media or internet, ang penalty dyan is 1 degree higher. Under Article 282 of the Revised Penal Code, grave threats may arise if there is intimidation of harm. Even if sarcastic, the defense can use that to show malice or bias. Publicizing details while case is pending sa korte, that triggers discussion on the sub judice rule. So kapag sinabi natin sub judice HR Gen, pati nga kaming mga lawyers, no, ino-observe namin yan na hindi namin yan ma-violate. Kapag nasa korte na ang isang issue, bawal na kaming magbigay ng mga statements that may prejudice or makaapekto doon sa kahihinatnan ng kaso. Hindi naman siya totally bawal mag-post HR Gen. Opo. Pero bawal ang mga prejudicial statements na sinasabi mo na guilty yung taong yan, scammer yung taong yan. It may amount to contempt of court. So, titingnan natin dito. Napanood naman siguro natin lahat yung press con. And the question here is, if NAPOLCOM held a press con where guilt was implied and insults were tolerated, hindi natin sinasabi na nangyari yon, pero yun, Possible. oo, yung observation pa natin, kung meron man yon, that risks violation of sub judice principles. And ang possible consequences nito, HR Gen, contempt of court sa mga partido na nagkaroon ng prejudicial statements, pwede magkaroon ng administrative sanctions sa mga officials involved, and pwedeng ma-strengthen yung depensa ng akusado. Pwede rin magkaroon ng motion to dismiss or suppress mga evidence due to prejudicial publicity. When emotions run high, putak tayo ng putak sa comment section, post tayo ng post, and Yes. syempre, nagkakaroon ng legal exposure. And nagmumultiply ang legal exposure na yan. Legal ba na i-live sa social media ang pag-arrest sa isang akusado? Yun. Attorney, buti na lang hindi pwedeng i-live yung termination meeting sa HR. Pero seryoso, tama po ba na o talagang dapat i-live ang pag-aresto? Legal po ba yan? Ayun. So since nabanggit mo HR dyan, yung pag-terminate ng empleyado, Yes. bawal na bawal po talaga i-live yan at bawal na bawal din ma-disclose sa unauthorized personnel yung reason bakit siya na-dismiss. Magiging violation yan ng Data Privacy Act of 2012 or Republic Act number 10173. Actually, magkakambal yan si Cybercrime Prevention Act, Republic Act 10175 at ang Data Privacy Act. Pareho silang isinilang noong 2012 kasi dyan umusad na yung diyan na yung birth of yung mga social media. Yeah. Kung nagkakaroon na ng threat sa privacy ng isang tao, ang isang akusado, meron din siyang right to privacy and dignity. So nakapaloob yan sa Article 3, Section 1 ng ating saligang batas. Every person has the right to due process and protection of dignity. Yung pag-aresto HR din, dahil meron namang warrant of arrest, syempre lawful yan. Kung nagkaroon man ng press conference, that's their discretion. Pero yung humiliation, hindi na yan required na element para maging valid ang arrest. So, hindi kasama sa warrant ang plus live stream package. Walang ganon sa Rules of Criminal Procedure HR 10. Kapag binobroadcast mo live, especially with dramatic angles, meron pa mga commentaries at public shaming, that exposes the accused to humiliation beyond what is necessary. Kasi gasgas na nga ito, HR Gen, na lagi natin sinasabi, merong presumption of innocence. Under Article 3, Section 14, presumed innocent until proven guilty. Kapag naka-live ang arrest, nagkakaroon ng public perception na, ay, naaresto na siya, guilty na siya. Yan ang danger ng trial by publicity. At ang Supreme Court in People versus Sanchez and People versus Marquez, may warning na sila against prejudicial publicity that may affect yung fairness of judicial proceedings. Ayun. Parang nauna pa ang comment section kaysa arraignment. Tama ka dyan, HR Chen. At syempre yung comment section, Diyos ko, punong-puno yung comment section natin ngayon, HR Chen. Pero syempre, kahit naman anong sabihin natin dyan, nilalagay nila, hindi mo kasi alam, attorney, ang daming niloko ng taong yan, no?
hindi naman yan sworn under oath. Meron pa tayong tamang proseso dyan. And under Republic Act number 7438, persons arrested or under custodial investigation are already protected from coercion, yung pagkakaroon ng intimidation, or degrading treatment. Imagine yung psychological pressure na naka-live ka and millions are watching, no? Yes. Yung public humiliation. And syempre, kapag nandyan na online, meron ng permanent digital record. So, it can be argued as degrading yan and coercive, especially if ginagamit to shame Yes. rather than to inform. Awareness daw ba, gaya ng mga sinasabi nila, no? Under police operational procedure, arrest must be conducted with respect for human rights and dignity. Hindi requirement ng procedure ang mag-blog habang inaaresto yung akusado. Yun. So, pag mayroong cameraman na parang reality show, ay red flag na po yan. Actually, HR Gen, ni-require naman talaga ng batas natin na during the yung service of warrant of arrest, Opo. at least merong body-worn camera yung ating mga arresting officers, Yeah. or at least may isang recording device. No? Kasi iniiwasan dito yung mga nangyari before na questionable yung ginawang pag-aresto. Pero yung video na yan is only to prove na tama yung naging arrest. Kasi yung pag dinisclose mo na yung nilalaman ng video, lalo na binodcast mo pa yung pag-aresto naka-live, hindi yan standard lawful procedure. And if done for spectacle, pwede kasi magkaroon ng grave abuse of discretion or conduct unbecoming of officers, or pwede siyang maging administrative misconduct. At dito, HR Gen, may siyempre, the accused may file administrative complaints, pwede siyang mag-seek ng damages for humiliation, and pwede niyang erase yung constitutional violations. So, ang tanong, pwede ba mag-claim ng damages for emotional distress? Parang emotional damage. Correct. Nasaktan mo ako. Dapat mo ba akong ipahiya? Ganun ba yun, attorney? So, possible, HR Gen, hindi ka na nakakatulog, tainted Yes. na yung pagkatao mo, yung pangalan mo. Parang kulang na lang malusaw ka dun sa kinakatayuan mo. Parang ang laki-laki ng kasalanan. Parang naalala ko tuloy si Magdalena nung maraming bumabato sa Oo, kanya. oo. Attorney. Yan. Malapit ng Holy Week. Pero depende pa rin yan sa proof, kung ano yung mga ebidensya meron ka, and sa circumstances, HR Gen. May tinatawag tayong moral damages for your sleepless nights. Oh. So, officials involved may face civil service sanctions, pwedeng man ng ombudsman complaint, or commission on human rights investigation. Because neutrality and professionalism are mandatory, hindi yan optional. And pwedeng i-argue ng defense na judicial publicity tainted the proceedings. Pero syempre, HR Gen, hindi yan automatic dismissal. It only strengthens motions na suppress certain evidence, argue denial of fair trial, or pwede siyang mag-request ng change of venue. Again, HR Gen, gusto nating mag-disclaimer na kung ano lang po yung nakapaloob na batas, yun lang pwede ni-discuss natin. Meron po kayong sariling observation. Pero attorney, may argument din ba ang side ng law enforcement? Yes, HR Gen. Para naman maging fair tong discussion natin, Yes. HR Gen, as a tao, no? Na siyempre, galit na galit ka na siguro doon sa nahuli. At may personal na galit ka talaga dahil sa mga pinagsasabi naman ng taong to. Kung napuno ka na, it's normal reaction. Yes. No? And sa dami nga naman siguro ng mga naging live or pinagsasabi nito, pwedeng i-argue ng ating law enforcement na ginawa nila yon for transparency, public information, or accountability. Pero ang key question dito, HR Gen, was the broadcast necessary or was it excessive? Para sa data privacy nga, HR Gen, kung nagko-kolekta ka ng personal data, tinatanong natin sarili natin, kailangan ba talagang tanungin mo kung ano yung religion niya? Is that necessary doon sa purpose mo kung bakit mo kinokolekta yung personal data? Kasi kung hindi, that's already excessive and hindi mo na dapat kinokolekta yon. Otherwise, meron ka ng violation sa Data Privacy Act. So dito din, sa pag-aresto, yung mga ginagawa mo ba, is it excessive doon sa purpose ng pag-aresto? And transparency must not override constitutional rights. So, yan ang mga anggulo na tinitingnan natin at ino-observe. Sa panahon ngayon, parang may temptation, HR Gen, na gawing content ang lahat. Lahat content creators na. Yung arrest, nagiging content. Yung kaso mo sa korte becomes entertainment. So lahat ngayon, pinagpipiyastahan yung issue na yan. Humiliation becomes engagement. Pero ang totoo po dyan, criminal justice is not a reality show. Attorney, bakit nakulong na agad at bakit may warrant? Ang unjust fixation is normally hindi naman required yan ng bail. Pag isa ka ng akusado,
and nasa korte na, dinidinig na ng court yung kaso, tapos may hearing, kapag absent ang akusado, pwede kasing mag-move si prosecutor, either si public prosecutor yan or private prosecutor, na mag-issue na ng warrant of arrest si judge. So, nag-issue ang korte natin ng warrant of arrest kapag hindi uma-attend sa hearing ang akusado. Ayun pala yun, mga kababayan, ano? Dapat pag merong hearing, umattend ka para wala yung biglaan na lang na kumakain ka sa labas tapos nagla-live ka lang, nag-enjoy ka lang. Meron ng warrant. At ang may commentator dyan na nung February 24 nga daw, Yes po. actually meron hearing. Tapos, allegedly, Yes. hindi umattend si accused. And may pag-live pa nga, HR dyan, no? So, syempre, may hawak-hawak na warrant of arrest ng ating kapulisan. At kung nalaman nila kung nasan ka, they may serve the warrant of arrest.